Makakausap po natin si Nanay Cherry Tria. Siya po yung nanay ng trans man na biktima po ng kanyang mga tropa pa, itong pinakamasakit na mga adik. At ang mabuti naman dito kahit papaano ay nahuli na po yung mga suspect. Now, kakausapin po natin si Nanay Cherry kung ano pa po pwede natin maitulong sa kanila, sa kanilang pamilya. Magandang umaga po, Nanay Cherry. Ma'am. Una sa lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po. Nay. Salamat po. So nahuli na po yung mga suspect, lahat po sila accounted for. Ilan po yung suspect, ma'am, na nahuli, madam? Tatlo po. Tatlo. At ito na po yung mga katropa, kababata pa ni Ebeng? Yung isa lang po ang Yung isa lang. Okay. Base po sa pagkwento sa inyo ng mga otoridad tungkol sa kaso ng mahuli mga suspect, bakit po nila nagawa ito? sabi ko sa yung dugong, hold up lang daw po talaga ang gusto. Pero yung dalawang suspect po, gusto po nilang yung anak ko. Gusto po nilang yung anak ko, yung dalawa pong suspect. Yung dalawang suspect po at saka yung kababata ni Ebeng, magkakilala? Opo. Okay. So, bakit daw po nagawa ito ng kababata niya? Ibig sabihin, close to sa kanya. Ba't nagawa itong ganitong karumal-dumal? Kasi, ang sabi po ni Dugong, inutusan lang daw po siya ni Nonoy. At sino po si Nonoy? Yung isang suspect po, nataga roon sa Bagong Silangan po. Aha. Alright. So, bakit po inutusan si Nonoy? Sa kanong kadahilanan po, ma'am? Tinatakot daw po siya, napapatayin siya. Sino po tinatakot? Si Dugong po, yung isang suspect po. Ano naman po partisipasyon ni Richard Elvin Tiago? Doon po yung nakatira sa Bagong Silangan kung saan po naganap yung krimen. Pero ano na po motibo nitong grupo? Ito pong lalo si Nonoy na nag-utos kay Dugong na gawin yung karumal-dumal na krimen. Ano na po yung motibo? Gusto daw po makuha yung mga gamit na katulad po ng cellphone, yung kwintas sa relo. Robbery. Opo. Pero paano po nila na akit yung biktima na pumunta doon sa lugar na kung saan gagawin nila yung krimen? Pumunta po, Tawagin siguro din natin yung PNP. And then mamaya babalikan natin kung paano nahuli at leading to the arrest of the suspect. Anong ginawa ng ating kapulisan? Dahil dito tayo po ay sumasaludo sa ating PNP, sa ating kapulisan dahil sa mabilis nilang pag-resolba sa kasong ito. However, meron lang tayong mga konting katanungan, lalo doon sa station commander at sa barangay. Ito raw tatlo, ayon po sa aming ginawang research, kilalang mga adik sa nasabing lugar. Anong nangyari na doon sa tinatawag nating tokhang, na kung saan itong mga adik na identified sa lugar, sinasabihan, iniimbitahan na magbago at magpa-rehab. At sana kung nagawa yon, maaring hindi nangyari itong krimen na agapan, so to speak. Nanay Cherry, po. robbery po ang pinaka-reason. Opo. Okay. Niyakag nila po si Ebeng na makipagkita sila sa kanya para manakawan. Opo. Okay. Sino pong nag-aya? So, ito siguro si Dugong. Opo. Dahil malaking tiwala niya rito sapagkat best friend niya at kababata. Opo. Ano pong pagkasabi ni Dugong kay Ebeng para siya po ay maaya pumunta doon sa kung saan nila gusto? Pumunta ito si Ebeng. Sabi may pupuntahan lang daw po sila doon sa Bagong Silangan. Magiinuman lang daw po sila ganun. Tapos walang kaalam-alam po itong inyong anak na yung pala sineset up na po siya. Opo. Gaano na po katagal na kaibigan itong ni Ebeng, itong si Dugong? Alam ko, best friend po ito at kababata. How long na po sila magkaibigan? Years na po silang magkakilala, magkababata. Nay, kami po ay gusto magpaabot ng tulong sa inyo. Kung okay lang po sa inyo, ano po bang tulong ang pwede namin maibigay? Sir, kasi po yung gusto po sana namin mangyari na pagka-cremate sa kanya, sana ilagak yung kahit mga 3 days lang sa isang chapel ba ganun, para doon sa mga kaibigan niya. Okay. Sige po. So, funeral services kami pong bahala, ipapakremate, and then after that, yung urn ilalagay po doon sa isang place na pwede pong paglamayan ng kanyang mga friends. And kami rin po ay magbibigay po ng financial assistance po para po sa inyo po, bilang tulong na rin po dito kay Ebeng. Sandali lang po, ma'am. Kausapin natin si Brigadier General Ronnie Olay, ng PNP spokesperson. General Olay, magandang umaga po, sir. General. Rafi, good morning at saka sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po sa ating lahat.
Okay, una, congratulations po. Well done po as far as the PNP is concerned. Case solved na ito. Pero paano po na-resolve yung kaso? Paano po nalaman ng PNP na ang mga suspect talaga itong si Dugong, Tiago at Nonoy? Rafi, ang na-identify nilang huling nakasama niya ay itong si Thunder at si alias Dugong nga. Ito pala ay childhood friend ng biktima ito at saka yung kanyang father, si Romel Miklat. Okay. So, nung inimbitahan sila sa stasyon ay habang nag-uusap yung father at saka si Dugong ay doon na nagsalita itong si alias Dugong. Okay. At ano po yung kwento ni Dugong sa ating mga investigador, sir? Ang pagkakasabi niya ay nag-inuman daw at siyempre nung malasing na, ayun na, nagsimula na yung maitim na balak. Rafi. Okay. Pero parang set up daw atang lumilitaw dito. Niyaya nilang inuman itong si Ebeng para talagang pagnakawan yung cellphone at saka kwintas. Yes, kaya nga yung isang papa doon ay yung may robbery maliban doon sa rape with homicide at saka yung isang suspect si alias Nonoy ay nahulihan pa siya ng baril, Rafi, kaya meron siyang kaso ng Republic Act 10591. Okay, mas mababaw yan kumpara sa kaso yung isasampa sa kanila, yung primary case, which is murder po. Tama? Murder? Rape with homicide, Rafi. Okay. Opo. Non-bailable offense po yan. Tama? Rape? Opo. Very good. Meron na po akong katanungan, General, kasi ito raw tatlo, ayon po sa aming mga research team na pagsasaliksik, kilalang daw mga adik ito sa lugar. So ano po nangyari doon sa tinatawag nating tokhang nung panahon na yung mga identified na addict, pinupuntahan po ng PNP at barangay, pinakikiusapan na magbago or magparehab, libre, etc. etc. Wala na po yun? Ito nga po ay ayon sa briefing kahapon, mga chief ng investigation ng Quezon City Police District ay may record na nahuli na ang mga ito o yung illegal na droga at sila ay sa pagkakaalam ko ay nakapiyansa lang at kaya ito nangyari na naman yung krimen na ganito na mas lumaki na actually ang problema, Rafi, kaya dapat ay sabi nga ng ating mahal na Hepe ay based sa broken windows sa theory ay maliit pa lang na bagay, dapat maagad na para hindi na ito lalala. Correct. So sir, nahulihan na pala ng droga itong grupong ito. Bakit po nakapagpiyansa? Maliit lang po na quantity of drugs ang nahuli sa kanila? Wala akong personal na impormasyon dyan sa bagay na yan. Baka nakapag-bail siya, Rafi, or baka nakapag-avail nung yung plea bargaining agreement na tinatawag, Rafi. At yan naman ay karapatan ng mga nasasakdal, Rafi. Oh, okay. Yun po yung pinakamasakit. Ano po? Nagulat nga po ako na nahuli na pala ito dati sa pagdodroga or ano po, nagbebenta ng droga, pusher, mga ito, tatlo, in possession of drugs? Baka sa tingin ko, Rafi, baka possession lamang ito dahil nakapagpiyansa. Aha. Kaya ganun siguro ang nangyari. Kaya nga po, yun nga po yung masakit na nahuli po sila in possession of drugs or markado na po talaga, certified sila ng mga addict. And I don't know, we could have prevented it or talagang kahit na anong klaseng prevention ang gagawin ng ating mga kinukulan, gagawa pa rin ng krimen itong ganito klaseng mga tao. Para po sa inyo sa PNP, especially ngayon po yung ating bagong chief PNP, si General Eleazar, na alam naman po natin lahat, masigasig pagdating po sa pag-solve ng mga krimen and anti-crime. Ano po yung mga plano natin tungkol sa mga taong ganito po, tulad nitong tatlo na nahulihan ng drugs at certified na addict, and yet nandiyan sila sa komunidad at paggalagala? Yan po ay subject ng whole government approach na dapat yan, Rafi, na hindi lang law enforcement ang sa kanila ang approach na sa kanila, kundi whole government approach na sabi mo kanina kasama na doon siguro yung sa rehab. Kasi pag na-rehab na yan at malinis na yan sa katawan at ibabalik natin sa komunidad, yung komunidad naman ay meron ding shared responsibility yan, Rafi, para alagaan yung mga nakatira sa within the community. Yan dapat tulong-tulong ang komunidad, ang inyong pulisan, ang inyong mga local government unit sa bagay na yan, Rafi. Okay, good point. Hindi kaya, General, maganda kung through you and then siguro kausapin yung mga mababatas natin and then tama kayo, LGU, na kapag ang isa pong addict na nahulihan po in possession of drugs, and then siya po yung nakapagpiyansa,
then dapat gawing patakaran na, sige, makapagpiyansa ka pero diretso ka sa rehab. And then kapag, halimbawa may hearing, then pull out ka sa rehab, attend ka ng hearing, and then balik ka ulit sa rehab. Something like that. Kaysa naman, pababayaan na natin sila habang nakapiyansa, ongoing yung case, and then gagawa lang ng krimen. Di po ba? Tama po. At yan naman po ay siyempre katuwang natin dyan yung pillar, yung sa criminal justice system natin, yung courts at saka correction. Opo. Para po tulong-tulong tayo sa problema na yan kasi nakita naman ninyo yung nangyaring ganito. Opo. At ngayon lang siguro natin na-realize na konektado pala yung ginagawa ng bawat isang pillar ng criminal justice system natin na Rafi. Pero malaking bagay po kung kayo po sa PNP ang magsasabi po sa mga mababata sa LGU, paniniwalaan po kayo kasi kayo po yung namamahala sa pagdating sa peace and order. Sige po, General, well done po sa ating PNP. Dahil nga po pagkasolve sa kasong ito agad. Salamat po, General Ronnie Olay, PNP spokesman. Magandang umaga po, Sir General. Tawagin niyo si Atty. Garrett ng AXIS. Baka pwede through AXIS magpa-file ng ganong klaseng bill tulad ng sinabi ko. Kasi gaya nitong tatlo, nahulihan na pala ng drugs, nakawala, or nag-bail, and then pag-alagala lang. So why do we come up with a law na para yung mga nahulihan ng drugs, mga certified addict, diretso sa rehab? Siguro pwede magpasa ng batas na gano'n. And I'm sure hindi papalag yung mga hukom natin. They'll be more than happy na sabihin, oh, why not? They would probably be very supportive sa ganitong klaseng batas. Nanay Cherry. Hello po. Ma'am, huwag niyo ibababa ang telepono, kakausapin po kayo ng mga reporter para doon po sa ibibigyan ng tulong. Ma'am, meron lang po akong suggestion. Ano po? Kung Opo. okay lang. Pwede kayo siguro maging forefront dito po sa batas na akin pong sinasuggest. Kayo po ay magiging credible na maging lobbyist supported dito sa batas na kung saan yung anak niyo po ay biktima na yung mga nahuhuling certified addict in possession of drugs, matapos makapagpiyansa, baka pwedeng sa rehab muna idiretso, kaysa naman pakakawalan lang at pag-alagala. And ito yung nangyari, di po ba? Opo. Okay? Sige po ma'am, huwag niyo ibaba ang telepono, kakausapin po kayo ng staff namin para doon sa ayuda na ibibigay namin. Salamat po madam. Salamat po. Attorney Gary Tungol ng AXIS Party List. Yes, Sir Rafi. Meron Magandang mo umaga po. sinasuggest na batas na monitor mo? Yes, sir, about sa drugs po and yung mga nahulihan na in possession or using of drugs, Sir Rafi. Yes, kasi tulad nitong nangyari sa tatlong suspect na nakapagpiyansa and then matapos makapagpiyansa, gala-gala sila and then gumawa ng krimen. Now, why don't Yes, we sir. pass a bill na kung saan yung mga addict na nahuli at pag pinapakawalan ng korte, dapat diretso na muna sa rehab. Yes, sir, actually magandang suggestion yan. And as a legal background, no, we have to remember that bail is a constitutionally guaranteed right unless heinous crimes na punishable sa life, death, or reclusion perpetua, which means yung mga pinakamabibigat na krimen. What you're saying, Sir Rafi, is that hindi naman natin sila ikukulong. In fact, tutulungan natin sila through rehab. No? Hindi naman to deprivation of liberty. Rather, binabalik natin sila as a functioning member of society. Right. Which I guess, Sir Rafi, maganda nga po yung sinabi nyo, this can be used as a test case. Si ma'am can be a resource person before Congress when we introduce the bill saying na may mandatory rehab period. Sponsored po ng ating gobyerno. Total, si Presidente Duterte naman is very anti-drugs ang stance. I think we can get it pushed, Sir Rafi. Yun, kapag nangyari kasi ito, then yung mga certified na mga addict, magagamot. Kaysa naman pag-alagala lang sila dyan sa kalye at itong Yes, resulta, tama, sir. nakagawa ng krimen. Sige, Attorney Garrett. Beneficial to all parties yan, Sir Rafi. Magandang idea. Yes, I will immediately get to drafting it, Sir Rafi. Okay, and then siguro hindi naman papalag yung mga nasa korte. Sa committee, yes, sir. Hindi naman. As long as we guarantee naman na sa rehab sila mapupunta and that rehab is nothing like detention sa kulungan. Natutulungan pa sila at the same time. Tama po, Sir Rafi. Tama po. Sige, so Attorney Garrett, so magpapile kayo dyan sa AXIS ng ganong klaseng bill. Test case to. Yes, Tingnan sir. natin kung ano Agad-agad. maging reaksyon ng mga iba pang mamabatas ng taong bayan. Okay? Yes, Sir Rafi. Thank you, Attorney Gary Tungol. Ngayon pa lamang ako po'y nananawagan sa mga netizens, sa mga nanonood. Ano pong sa palagay nyo? Kayo po ba'y sang-ayon o hindi? Or you can send po your comment sa Rafi Tulfo in Action Facebook page. Mag-PM po kayo para doon po masukat natin kung ano po yung pulso ng bayan. Kayo pong mga mamamayan. Okay? And then, yung po mga comments ninyo, yan po ay ipapasa namin sa Congress para kapag nag-file po ng bill ang AXIS, pwede pong gamitin basehan yan. Ito, marami na mga kababayan natin nagsasabing pabor sila sa ganitong klaseng batas at ito ang dahilan kung bakit sila pabor. So nananawagan po ako sa lahat po ng mga netizens, okay, nanonood ngayon, nakikinig,
pwede ho kayong pumunta sa Rafi Tulfo in Action Facebook page, maging po sa YouTube para sabihin niyo po inyong saloobin tungkol sa batas na ito. Okay?